Juicy Tuesday, Ricky Girl! Mainit ba? Ginaw-ginaw nga eh. Direk, hello. Ay, nako, Majinit Jackson. Grabe talaga. Anyway, good morning po, buong Pilipinas. Mula saan na ba ngayon? Hindi na Aparito Holoy. Ano na, Batanes hanggang... Batanes na ba? Batanes hanggang Tawi-Tawi ba? Hanggang Holo. Okay. Parang tawi-tawi nga, no? Tawi-tawi ba? Oo, ano mas ikaw, mahilig kang gumala. Gumala sa mga islands, ano? Kung ano yung pinakababa na isla sa Pilipinas. Saba? O hindi, ibang ano na yun. Okay, good morning po sa mga nakikinig po sa Radyo Aguila 1062. Good morning. Samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po na umaga. Sabay na rin natin batiin yung mga nanunood sa atin sa kanilang mga television sets, sa kanilang cellphones, sa kanilang iPad, laptop, yung mga nanonood po sa YouTube channel ng Net25 at sa Facebook. Good morning. What a beautiful Tuesday morning. Beautiful. Pero alam ba, napansin ko, ang beautiful na mata mo ngayon. Beautiful eyes. Thank you kay Dayan. Bakit parang inspired ka ngayon? Hindi ako si Dayan, nakapikit lang ako, nakakatulog lang ako. Ang gaan ng mata ni Dayan habang nagme-makeup, talaga nakakatulog ako. Yung kamay. Ano sabi ko ba? Ang mata. Maganang kanyang kamay. Habang ginagawa niya yung mata ko, nakakatulog rin ako. So, nakakapag-recharge. Diba? Alam, sabi naman nila talaga kahit 5 minutes, 5 minutes so, lang. power nap, Power diba? nap yan. Pag sumobra na daw ng 30 minutes, parang groggy ka na. Groggy ka na. Kapag gising mo. Oo, pero palala lang natin, today is April 7. Today might be a milestone date. Yes. Because, diba, si Donald Trump, ultimatum niya, sabi niya, Tuesday, 8 p.m. Eastern Time. So actually, that's tomorrow sa atin, mga diba? 8 a.m. Tama ba? 12 hours yung difference, diba? Ikaw yung gumagala lagi sa Amerika, taga-Amerika ka, diba? Hindi naman. Pero talagang sabay ako sa buong mundo na nananalangin na talagang kaabang-abang kung ano pa yung magiging desisyon. Ang problema, nagpalabas na yung spokesperson ng Iran na hindi nila tinatanggap. Hindi nila tinatanggap. Ang peace deal, ang truce deal, ni peace truce deal. Hindi, pero Estados Unidos may nabasa naman ako, yung nagme-mediate, yung tiga-Pakistan, di ba, sabi niya parang meron naman, medyo umaabante, parang umaabante, di ba? Kasi parehong, I guess, mayayabang, yung Israel at saka Estados Unidos at saka Iran, ayaw nila siguro na ipakita na sila yung nagbibigay, yung that they're the ones giving in. So let's hope na lang na yung ating mga mediators, yung mga middlemen, ay makumbinse yung tatlong parties na, let's tama na. Oo, what the world needs now is love, sweet love. Ano yun? Siguro. What the world needs now. Dapat may stinger tayo lagi, is love, sweet love. Okay. Anyway, ito na yung ating unang swabing pangbungad ngayong Juicy Tuesday. Ito, Ricky, grabe ha. Eksena ito, hindi to fiction. Talagang totoong nangyari ito. Para kang nanood ng sci-fi na pelikula. Nasilip na ng mga astronaut. Galing Amerika yan, ha? Na yung Artemis 2, yan ang pangalan ng kanilang spaceship. Sa never-before-seen view sa buwan. Ang tinatawag na nilang Grand Canyon sa buwan. Di ba yung Grand Canyon nasa, nasa Arizona. Oo, di ba? nakapunta na ako dyan. Ako rin, nakapunta na rin ako dyan. So, di ba, ang Arizona, yung mga Grand Canyon, ang dami pula, ang gaganda ng mga, yung mga parang bato na mga, di ba? Nagpa-picture ka ba sa gilid, sa bangin? Ay, hindi ko alam kung saan ako. Anyway, ito nga, update po ng NASA. Unang beses po sa kasaysayan na nakita na po ng mga human eyes ang Oriental Basin na sinasabing massive crater. Ayon po sa astronaut na si Christina Koch, sobrang surreal ng experience. Literal daw to na once in a lifetime view. Habang papalapit na sila sa buwan, papasok na rin po ang spacecraft sa lunar sphere of influence. Ibig sabihin to, mas malakas na ang hatak ng moon kaysa sa Earth. Yan, talaga hinahatak na sila ng moon. Naging emosyonal ang crew ng Artemis 2 matapos maitala ang bagong record na lampas daw sa naabot na ng Apollo 13. Di ba ito yung pelikula yan, di ba? Ha? Pelikula dati yan? Apollo 13, yung kay Tom Hanks. Di ba? Yung first astronaut na si Neil Armstrong. Neil Armstrong. So itong Artemis 2, nalampasan nila yung layo ng kanilang spacecraft.
na umabot na daw roughly Oh. 252,760 miles from Gaano Earth. kaya layo yun, ano? Di ba? Isipin mo, 252,760 miles. Oh. So, ano yan ha, ang beyond the record nga na hinawakan Oh. ni Lovell and his Apollo 13 crew. Oh, Ayan. by Okay. ano, no? So, grabe ang... Parang more than 4,000 miles yung hinigit niya, no? More than 4,000 Oo. miles ang hinigit ba? Oo. Ito nga, ayan na nga, yung kay Neil Armstrong, over 56 years ago. Can you Grabe, imagine, di ba, that was the finally, first no? time, 56 years ago, nung tumuntong si Neil, one step Armstrong. for, ano yun? Humanity. Hindi, Tama ba? a giant For- step. Oh my God, ano ba nangyayari sa akin? Talagang, nasa na bang aking Hello, Memo Memory Plus. Memo Plus Gold. Hindi, one step for mankind. Mankind. And a giant leap. Hindi, a giant leap for mankind. A giant leap for or something like that. mankind. Oo. Ano nga ba yun? Paki-research nga, Google. Oh, diba? Ano nga Yun yung sinabi panahon. ni Neil Armstrong? One small step, and then, but a giant leap for mankind. A giant tip sa atin yung taon na yan dahil nanalo si Gloria Diaz bilang Binibining Universe. 1969 ba yun? Miss Pakicheck nga. Universe Oo, natin 19 yan, yes, di ba? si Gloria. Anong sabi niya? Famous ito, di ba? Anong sinabi niya? What will you do ang tanong sa kanya? Alam mo natin, mas gusto ko yung mga beauty pageants dati. Talagang dahil- authentic talaga Authentic, yung mga bakit? Anong sagot. naalala mo? Basta sabi nung host, what will you do as a host when your man from the moon lands in your house? Ano ulit sabi ni Neil Armstrong? That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Ayun, that's one small step for a man, a giant leap for Mankind. mankind. Yan ang sinabi ni Neil Armstrong. Anong petsa? 56 years ago? 1969. Oo nga. July 20, 1969. Mag-anniversary na. Mag-anniversary na. O, teka lang, sinabi ni Gloria Diaz, baka may mga nakaabang sa ating mga... Ano nga? Ano sabi ni Gloria? Sabi ni Gloria Diaz, it's not verbatimly, pero Yeah. sabi niya, of course I will do what anyone would do. Prepare hot Meal. meal. Oo, diba? tama, oo. Diba? Hospitality, Oo, diba, diba? ng Kayo mga ba, agree ba Pilipino kayo doon na, na- diba, mas, yung beauty pageants dati, mas authentic yung sagot. Ngayon kasi parang may, na sila, Hindi, standard. ngayon kasi may Pinag-aaralan advocacy na. na sila. Tapos rehearse na Rehearse na nga, Kasi yun. nagte-training sila, Tama. di ba? Unlike Oo. before, kumbaga talagang raw. Oo. Kumbaga tawag nila raw doon. Ngayon, talagang kinakareer, meron kang coach, di ba? Tama. Meron kang yung paglakad mo, talagang meron kang signature walk. Iba yung signature. Pero yung halimbawa, pare-pareho na yung sagot nila. Pare-pareho pa yung itsura nila. Okay, Ricky, ikaw naman. Kung ito naman, matatalo mo ba yung Artemis 2 ito story naman, ko? Pat Pip. From outer space goals, balik po tayo sa Earth. Pero Ay. same level ng inspiration. Okay, bakit? Aba, it's just a number. I believe that. Ako din, I believe that. At pinatunayan niya ng isang 78-year-old na lola mula sa Lalo, Cagayan. 78 na years imbagal old. daw kanya yung Inta Cagayan. Amuyo! Oh. Alam niyo ba na siya si Nanay Genoveva Andaya na finally nakagraduate na ng senior high school. Aba, si Matapos Lola. ang ilang taong paghihintay at pagsisikap sa pag-aaral dahil daw sa hirap ng buhay noon, natigil siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi siya sumuko ha. Bumalik siya sa school through the alternative learning system at natapos ang Technical Vocational Livelihood Home Economics strand sa Magapit National High School. Sa kwento ni Nanay Andaya, malinaw na walang too late pagdating sa pangarap. Alam mo, di ba, very often we tell these stories, yung mga senior citizen na, mga lolo, lola, pero yung thirst nila to learn pa rin, magtapos, either high school or college, nandun pa rin. Yung parang yung mga frustration nila na hindi nila nagawa. At sa kanila nga, hindi nila iniisip yung edad. Basta sa kanila, ma-fulfill, kumbaga, yung wish list nila, or baka nasa bucket list nila yan, di ba? Sana makapagtapos ako ng high school. Baka next, sasabihin ni Lola Andaya, college ang susunod. Pwede. Di ba? Bakit naman, why should she stop at high school? Pwede pa rin niyang ituloy yan hanggang college. Kaya congratulations po, Lola Andaya. Feeling ko din, alam mo yon yung parang tinapos muna niya mga obligasyon niya sa buhay. Siguro, pinalaki niya muna yung mga Pinatawid anak niya muna, di ba? Yung mga anak niya lang niya muna. At saka ang sa probinsya magtapos. kasi uso yun, yung mga lola sa nag-aalaga sa mga apo niya. correct. Kaya napansin mo ba, Patpi, yung kasama niya, di ba kahapon, ang binalita natin, yung mga magulang na nagpapakita sa graduation, kasama niya mukhang apo niya. Mga apo naman niya. Di ba? So proud, nakaka-proud po si Lola. Yes.
ito naman, Patty, talaga bang mainit? Talagang majinit. Mainit ba talaga? Alamin Prove me natin. wrong. Prove me wrong, please. Feeling ko hindi ka wrong dahil po ang status ng panahon natin ngayon, patuloy na makararanas na maaliwalas na panahon ang buong bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay pwede makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Epekto po yan ng localized thunderstorms. Makararanas ang maximum temperature na 35.5 degrees Celsius mamayang alas 3 ng hapon at lulubog ang araw 6:09 ng gabi. Samantala, umabot sa danger level ang heat index sa tatlong lugar sa bansa kahapon. Ayon sa Pag-asa, pumalo sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Infanta, Quezon. Samantala, umabot naman sa 42 degrees Celsius ang peak heat index sa San Jose, Occidental Mindoro at Dumangas, Iloilo. Ito na ang ika-4 na magkakasunod na araw na nakapagtala ang Dumangas ng Danger Level Heat Index matapos maitala ang 46 degrees Celsius noong April 4. Naitala po ang 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na heat index bilang danger level kung saan mataas ang panganib ng heat exhaustion na pwedeng humantong sa heat stroke. Ayon sa Pag-asa, posibleng muling maranasan din ngayong araw ang danger level na heat index sa mga nasabing lugar. Inaasahan pa ang mas matinding init mula kalagitnaan ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. At dahil dito, pinapayuhan ng publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para makaiwas sa epekto ng super heat. Init. So Super tama nga, ginit. sabang nga. Ayun na nga, nararamdaman na natin, no, talaga yung matinding init. Ito, talagang ramdam na naman natin po Naku po. ang matinding mega oil price hike. Kagabi, napakahaba ng mga pila. O, yun na nga. Kasi kahapon nga, di ba, nagpaalala na tayo sa lahat ng motorista magpakarga na kahapon dahil effective today po, lahat po ng produktong petrolyo tumaas po. Umpisahin po natin sa gasolina, umakyat po ng 4 pesos hanggang 6 pesos po kada litro, habang ang kerosene naman 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro ang itinaas. At syempre, ang pinaka-blockbuster talaga, ang pinakasikat sa lahat ng mga oil products, ang diesel, di ba? Umakyat po ng 18 hanggang 20 pesos po kada litro ang itinaas. So sana po talaga humupa na yung gulo po dyan sa gitnang silangan. Bumaba na po, maski na pa konti-konti po ang presyo po ng mga produktong petrolyo. Parang hindi nakakayanin pa talaga ng ating yung mga karaniwang Kababayan mga natin, mananakay, mga karaniwang Driver. nagtatrabaho, di ba? Kung talagang patuloy pa rin tong pag-akyat. Kaya talagang sama-sama po tayong manalangin po na mamaya o bukas, alas 8 po ng umaga, Nakaabang tayo Philippine niyan, no? time, kung ano po mangyayari doon po sa ultimatum na binigay po ni US President Donald Trump. At dahil dito nga, aabot na po sa 170 pesos kada litro po ang diesel. Habang mahigit na po sa 90 pesos naman po kada litro ang gasolina, simula po ang mangyari po yung gera dyan po sa Middle East noong February 28. Sa kaugnay na balita, maaari namang gamitin ng ating Pangulo ni PBBM ang kapangyarihan niya na magpatupad po ng price freeze sa langis kapag nagtuloy-tuloy ang pagtaas po sa presyo ng produktong petrolyo. Sa ilalim po ng Oil Deregulation Law, kapag nagdeklara ng State of National Energy Emergency, pwedeng gawin po ng Pangulo na i-take over ang oil facilities para maayos ang supply ng produktong petrolyo. Gayon din po ay maaring i-take over ng gobyerno ang operasyon, kasama na po ang pag-freeze sa presyo. Samantala, magpupulong po mamaya ang mga economic managers ng pamahalaan para isumite kaya Pangulong Marcos ang mga recommendations nito kung paano tutugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, dulot nga po ng tensyon sa Middle East. Tinalakay po ng Development Budget Coordination Committee o ang DBCC ang mga posibleng hakbang, kabilang po ang mga polisiya sa fuel excise tax para maibsan ang epekto nito sa publiko. At kasabay nito, pangungunahan din po ng Pangulo ang pagpupulong ng Uplift Committee para maglatag po ng mga tulong sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng krudo. Habang nakikipag-ugnayan din po ang pamahalaan sa Iran para matiyak po ang ligtas na pagdaan ng oil tankers. Pinag-aaralan din po ang iba pang mga solusyon tulad ng fuel purchase limits. Kumbaga, meron kang rationing na. Ayan ang sinasabi mo yung sinasabi ko, noong 70s, Asyong Aksaya. At itong bayanihan free bill.
Samantala, iminungkahi rin sa Senado ang muling pagbuhay po sa joint oil and gas exploration ng Pilipinas. Kasama po dyan ang China sa West Philippine Sea bilang pangmatagalang solusyon sa energy crisis. Sana po mamaya pag nagpulong-pulong yung mga economic managers natin, hindi nila gagamitin yung pansarili lang nila. Mamaya may mga hidden interest, may mga agenda. Sana talaga they should be selfless. At this time, diba, everybody has to be parang join, hold hands, be selfless, tulong talaga para makaagapay. Sana nga makapag-desisyon na rin sila tungkol sa excise tax naman. Kasi mamaya pag-uusapan din nila. Tagal na niyang ginawang urgent yan, di ba? Kaya nga urgent Tapos may 50 days yata or 30 days bago may... Parang if I'm not... If may memory. Yes, 15 days. 15 may days. 15 days bago pa. Halimbawa, pag sinabi niya go na, 15 days pa yung bago kailangan. pa mag-effect. Bago mag-effect. So parang April 12 yata ang nakikita kong date. Sana nga mapag-usapan na nila mamaya, no? Para maibsaw naman yung kalbaryo ng mga, lalo ng ating transport sector. Ako, I don't want to be in the shoes of the president. Ang hirap Parang talaga. ngayon talaga, di ba, you're caught in between a rock and a hard place. Kasi, syempre, may marami ng mga economists nagsasabi, sige, suspend mo ang fuel excise tax tsaka ang VAT. Pero lahat yan makikinabang. Paano yung ating tax collection, di ba? Doon tayo talaga kailangan kumuha ng pera para gumawa, mag-build, di ba yung budget para magtayo ng mga infrastruktura. Billion daw yung mawawala sa Kaya atin, nga, diba? 320 billion yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Kaya dapat pag-isipan daw yun ng mabuti. Pero saan pa tayo kukuha? Hindi naman tayo pwedeng ayuda na lang. Speaking of ayuda, bukas mag-uumpisa yung ayuda para sa mga tricycle drivers naman. Saan? 5,000 sa labas ng Metro Manila. Sa labas naman ng Metro Manila. So yung mga payout centers, nakalagay na sa DSWD website. Pero sabi ko nga, hanggang kailan tayo mamimigay ng ayuda, no? Correct, kaya sapat ba ito? Number 1, number 2, paano naman yung mga middle class na talagang pinakatinamaan din, di ba? Yes, correct. Hindi naman Sabi yan parang gripo na pagbukas mo, tuloy-tuloy lang ang daloy, di ba, ng pera. Sana ganun lang ang pera, no? Ay, nako. Anyway, Ricky. Sige. Ikaw, di ba, bawiin mo lang sa Super Panalo News mo. Ito ang ating Super Panalo News. Ewan ko kung Super Panalo News talaga ito dahil all-in support para sa ating mga OFW. Ayan na, 4,000 plus na po ang nagpabalik dito sa ating Pilipinas dahil nga natatakot sila doon, di ba, sa kanilang kalagayan. So yung mga umuwi dito ang ating mga OFW, pinangungunahan po yan ng Department of Migrant Workers, ang bayanihan sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair na ginanap po sa MICE Center sa Quezon City kahapon. Target nitong matulungan ang nasa 800 repatriated OFWs na makabangon at makapagsimula muli. At hindi lang ito basta tulong, kundi full package support. Ayan, anong mga maasahan nila. Kasama po ang OWA at mahigit po sa 25 mga government agencies. Handog po sa event ang financial assistance sa mga OFW, skills training at upskilling, psychosocial support, job opportunities at suporta sa pagnenegosyo. Wow. Ayan, kumbaga one-stop shop para sa bagong simula ng ating mga modern day heroes. So 800 dito, siguro 800 ang dumalo dyan kahapon, pero yun na nga sa base sa balita, more than 4,000 na umuwi. Ay, yung magandang balita, sabi naman ni Secretary Hans Leo Kakdak, kalahati doon, so more than 2,000, ay pwedeng bumalik sa Middle East. Kumbaga nagpaalam naman daw itong mga OFWs ng tama sa kanilang mga amo. Employers. Na uuwi sila, siguro hintayin lang nila humupa. Hintayin lang ito bukas, kung ano mangyayari bukas siguro. Hintayin, diba? Tapos kung maganda na siguro yung sitwasyon, pwede silang bumalik kasi meron naman silang mga kontrata. Sa mga hindi po nakakaalam, yung bukas na pinag-uusapan namin ni Patty ay yung tinatawag ni Donald Trump na D-Day, Bridge Day, and Power Plant Day. Ayan yung sinasabi niya na ito Kung hindi daw verbatimly, he said it's gonna be hell in Iran. Kapag hindi pa nalagapin ang truce deal niya. Yes, kung hindi pa pabukas, yung ipabukas ang Strait of Hormuz. Kaya sabi naman ni Iran, bakit namin bubuksan, di ba? Ito naman, mahigpit po na babala ang inilabas ng Department of Transportation laban sa mga airport personnel matapos ang insidente na nakawan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nako. Dalawa po kasing screening officers at isang supervisor ang inalis sa pwesto matapos ireklamo ng isang Australian passenger na nawala ng pera ng halos ₱9,000. 9,000, Iniutos
Inilabas din ng ahensya ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga taunang Office for Transportation Security. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez, sigurado nga may pananagutan ang sinumang patutunayang sangkot sa ganitong gawain, criminal and administrative charges ang haharapin. Panawagan din nila sa mga pasahero maging mapagmatsyag at kaagad na i-report ang anumang kahina-hinalang kilos ng mga NAIA personnel. So nahanap ba nila yung pera? Hindi Yung mga pa. CCTV? Dapat na, dami naman Kasi na di ba CCTV marami na tayong ngayon, beses ano? nag-report ng ganyan, nakita na Oo. sinusubo yung pera, Oo, yung mga diba? ganon. Di ba kasi ang dami na nga daw din nilagay dyan ng mga CCTV camera para mabantayan. So sana nga no, yung mga naging responsable dyan sa hindi magandang asal ay Grabe, may no? Pero, managot. kasi paano kaya nila kukunin yun? Ano kayo modus sila? Paano dudukutin? Halimbawa kung nasa bag, kasi di ba pinapascreen mo, di ba iiwan mo lahat? Siguro baka pitik-pitik. sinusuko, pitik-pitik lang. Pero yun na nga, dapat rin tayo, mga pasahero, like my mom said always, don't tempt temptation, di ba? Huwag mo talaga... That's what my mom says also. Oo, Because, di ba? Huwag mo ilalantad dyan yung pera mo, di ba? Itago mo na hindi yung ano kung hindi mainit sa mata eh. Pag pinapakita mo na may pera ka, talagang maski na wala kang balak magnakaw, pero nakikita mo para hello, kunin mo ako. Talagang susungkitin mo yan, di ba? Hoping na hindi ka mahuhuli. Pero yan, may nagreklamo. So, tayo na nga, hirap na nga tayo na paakyatin ang ating turismo. Tapos, nanakawan pa natin. Siyempre, yung mga turistang yan, pag nanakawan, pagbalik nila sa Australia, don't go back to the Kukwento nila yan. Philippines. Oo. They're thieves. That's a country of thieves. Grabe. Di ba? Pero give them the benefit of the doubt kasi wala pa namang ebidensya talaga na sila yung kumuha. Di ba? Tignan natin. Baka tingnan naman natin. nahulog lang ni In Australia. Oo. Nako, okay. Anyway, speaking of 9,000 cash, ayan na. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ayan, medyo magandang balita. Nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 60 pesos and 5 centavos. Ayan, lumakas ng 69 centavos po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan noong March 31 sa halagang 60 pesos and 74 centavos. So ayan, lumalakas. Sana po bumalik na po sa 55 levels, 55 peso levels. Di ba dati bago yung sigalot dyan sa Middle East, tapos everyday talagang nakikita mo tumataas. Okay, narito naman po ang palitan ng piso kumpara sa iba pang mga currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa Euro, 69 pesos and 50 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 69 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 6 centavos. Ang aming source, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Okay, Ricky Girl, tatlong issues pa rin tayo ngayong Choosy Tuesday. Issue number 1. Mahigit 40,000 po na overseas Filipino workers o OFWs ang naiwan sa Pilipinas at hindi makadeploy dahil sa deployment ban sa 8 bansa sa Middle East dahilan ng pagkaantala ng kanilang kontrata at trabaho. Ano nga ba ang pangunahing dahilan kung bakit ipinatupad ang deployment ban sa ibang bansa sa Middle East? Ano ang agarang epekto nito sa kita at kabuhayan ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya? Alamin po natin ang mga kasagutan dito mula kay migration expert Emmanuel Gislani. Ayan, ang issue number 1. Ako, sana medyo hopeful pa rin tayo na ang ating mga OFWs makabalik sa kanilang trabaho para, di ba? Kasi nga sila, yung ating modern day heroes. Ang issue number 2 naman po natin, ang mga panukalang suspension nga ito ng VAT at excise tax sa petrolyo ay nakikitang paraan para mapababa ang presyo ng langis at makontrol ang inflation na makikinabang ang lahat ng sektor kabilang na po dyan ang middle class. Ngunit may kapalit itong malaking revenue loss sa gobyerno. Samantala, paalala po ng BIR na palapit na po ang deadline, April 15, deadline po ng ating income tax filing. Kaya hinikayat ang mga taxpayer na mag-file at magbayad sa tamang oras habang wala pang anunsyo ng extension. Nako, I wonder how many, Sana may moratorium naman. Di ba? Oo. Sana may tax relief. Tax relief Di ba? naman, Di ba? Oo. Para talakayin po natin yan, makakapausap po natin mamaya ang tagapagsalita po ng Bureau of Internal Revenue, BIR, si Attorney Brianna K. De Los Santos. Finally. Sana may mabibigay siya ng good news sa ating mga taxpayers. Presidente ka ng Pilipinas, balak alisin yung VAT eh. Sana Ay, man nako. lang ang BIR maawa naman sa mga profession.
Ano kayo sasabihin ni Mon? Mon Abrea. Okay, ikaw, Ricky Girl, Samantalang third kahapon nga issue. po, naibalita natin, di ba, Pat, Pino, nagkakaroon ng ubusan pwede magkaroon ng ubusan Oo. pagdating sa gamot. At nagbabala na nga ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, o ang PHAP, na pwedeng malagay sa panganib supply ng mga gamot sa Pilipinas dahil sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Kaya naman, alamin natin ang paghahanda at mga hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na availability ng mga medical supply. Makakausap po natin si Dr. Diana Edrelin, ang presidente ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, Ito na o nga, PHAP. yan na nga, yung domino effect, no, because of yung mga produktong petrolyo hindi makadaan sa Strait of Hormuz, Oo. yung mga raw products para gumamit ng gamot, para ginagamit sa paggawa ng gamot, ayun din, di ba, dumadaan rin dyan sa Dumadaan Strait din. of Hormuz. So, yan ang kinakabahan nila na baka ma-disrupt rin yung supply Naku, ng sana raw naman materials. hindi. Grabe. Ay, nako. Okay, bago tayo mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Sa gitna po ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng langis at iba pang bilihin, marami Pilipino na po ang naghahanap po ng mabilis na ginhawa sa kanilang bulsa. Kaya ang aming question of the day, mas gusto mo bang ibaba ang buwis para sa lahat? Para lahat po makinabang? O ayuda na lang sa mga talagang nangangailangan. Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:30 in punto! At alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:30 na po ng umaga. Narito na po ang ating mga nagbabagang balita ngayong Tuesday, April 7 na po. Naghahanda na ang Office of the Ombudsman ng mga reklamong plunder laban kina Senator Francis Chis Escudero at later Representative Martin Romualdez, kaugnay po ng flood control scandal. Inaasahang isasampa ang mga reklamo sa susunod na buwan. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, base po sa mga impormasyong nakalap mula sa mga tumestigo sa mga pagdinig sa Senado, may nangyaring sabuatan sa proseso ng pagbuo ng budget at paggamit ng pondo sa mga maanumalyang flood control project. Narito po ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. As a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the campaign. Exactly. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Tinig po yan ni Ombudsman Boying Remulla. Tiniyak po ng abogado ni dating Speaker Romualdez na si Attorney Aide Fajardo na rinirespeto nila ang proseso ng Office of the Ombudsman at makikipagtulungan sila oras na masimulan ang formal proceeding. Binigyan din ni Attorney Fajardo na wala pang ebidensyang nag-uugnay kay Congressman Martin Romualdez sa anumang ghost at substandard na flood control project. Wala pang inilabas na pahayag si Senator Chis Escudero pero dati na niyang itinangging sangkot siya sa mga sinasabing irregularidad. Ayon po sa Ombudsman, may iba pang mga individual na masasama sa kasong plunder, kabilang po ang ilang opisyal mula sa Department of Budget and Management. Nakatutok ang investigasyon ng Ombudsman sa pagbubuo ng national budget, particular na po sa mga taong 2024 at 2025. Pero posible ring silipin ang panahon ng pamumuno ni dating Speaker Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang June 2022 sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, Okay. what you think? What I think? What you think? Uusad kaya yan, di ba? Ito na ba yung mga sinasabing the big fish? Di Ito ba? na Si kaya, dating si Speaker Martin Martin. Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Kasi marami nagsasabi, bakit yung mga pangalan nila nawawala? Parang Diba? tumahimik. At ano, diba, parang nawalan ng kaso nga si Chis Escudero dati. Natandaan mo, diba, dahil pinawalang sala siya, diba, dahil sa pagka-involved. There was Yung sa kanyang sosyo ba yun? Yung sa kanyang yung sa pag-donate
Nanonood pa sa- pag-donate oo. sa kanya ng isang contractor ng Yes, 30 million correct. pesos. Oo, oo. Parang wala daw kaso yun. Walang kaso. Oo. Siya humingi ng pahintulot Oo. mula sa yung mga Congressman? yung mga congressman tungkol sa SALE. Kung wala ka namang itatago, bakit mo hindi ilabas na lang, di ba? Ayan ang mga tinatawag na delaying tactics. Tayo, Patrick, pag pinalabas yung sali natin, okay lang, Ay, sige. baka mahiya ako. Mahiya ako. At least alam nilang hindi tayo, hindi sige. tayo mga fish. Mga fish. Okay. Mermaids lang. Samantala naman po, pinag-utos ng Department of the Interior and Local Government ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansang nagbabawal sa inuman sa kalsada, paglabas sa lansangan ng walang saplot pang itaas, at mga magdamagang video session bilang bahagi ng tinawag itong Safer Cities Initiative. Sisimulan na ang pagpapatupad nito sa Metro Manila. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, inatasan ang pulisya na tiyaking nasusunod ang mga panuntunan ukol sa pag-iinom sa mga pampublikong lugar at mga video sessions lampas ng alas 10 ng gabi. Narito pong pahayag ni Secretary John Vic Remulla. 90% ng crime natin nasa urban areas talaga. Kaya sabi namin, Safer Cities Initiative, dito tayo nag-uumpisa lahat. Okay? Kayo naman, ayaw nakita ganyan di ba? Yung nag-uhubad, nag-video kayo, nakahubad sa kalye, nakabonete, in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Okay? So, makakaasa kayo na sa mga darating ng panahon, people will feel safer. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Maghihigpit din ang JLG sa pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad. Narito po muli si Secretary Remulla. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Para suportahan ang inisyatibo, magpapakalat ang Philippine National Police ng karagdagan tauhan at magtatatag ng mga assistant desks sa mga lugar katulad ng mga paaralan at mga transportation hubs. Tinukoy po ni PNP Director for Operations Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, nakaangkla ang konsepto ng safe city sa prinsipyo na dapat tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng seguridad sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga nasusukat at pangmatagalang aksyon. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, may datos sa sumusuporta dito. Narito pong pahayag naman ni PNP Chief Nartates. To weed out those nagiging area ng mga nagkukumit ng petty crimes. Like for example, nandyan yung intoxication on the streets, nandyan yung nagsusugal sa kalsada, well, yon, and at the same time, implementing yung curfew. At marami tayong nahuhuli. In fact, in the data, marami tayong nai-implement dyan. Kaya bumaba yung the occurrence of focus crimes or petty crimes, especially theft and robbery on the streets.
Okay. Ako, as usual, feeling ko kasi mga Pilipino, Ninas Kugon, parang yan, di ba, bubuhayin, tapos magpapakitang gilas, may huhuliin. After a few months, wala na. Sana naman magtuloy-tuloy Di ba? na. Ngayon pang summer, syempre, Oo. maraming gusto lumabas, nakahubad-hubad. Okay, kaya paalala po bawal na ang topless sa kalsada ngayon. I can imagine, di ba, maglalabas sila ng bangko, o tagay na, di ba? Tapos Tagay. magtatanggal na sila ng mga t-shirt nila, nakapuruntong shorts na lang. Di ba? That's so Pinoy. That's really Pinoy culture. Pero And I wonder kung sa ibang bansa, okay lang maging topless. maging topless. Ako sa akin, good luck. Kasi ang mga Pilipino, Ninas Kugon talaga. Pero nagulat ako, bawal ang bonnet. Paano pag nasa Baguio ka? Bawal ang bonnet. Grabe, judgy naman nun. Paano kung giniginaw lang yung bumbunan mo? Pero topless ka, naka-bonnet. Bonnet. Oras! Alas 8:40 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ayun, makakausap po natin si Ginoong Emmanuel Geslani. Siya po isang migration expert. Kasi pag-usapan nga natin itong mga OFWs natin na nag-repatriate at yung mga nandun pa, halos 2 milyon ang nasa Middle East sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 8:42 na po ng umaga. And of course, summer mode on. Ka-Flash, handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na po ang bahala sa delivery ng inyong essentials with free pickup anywhere and convenient payment options. Mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Oras muli, alas 8:42 na po ng umaga at nasa linya na po natin si Ginoong Emmanuel Geslani. Siya po isang migration expert. Pag-usapan po natin ang ating mga kababayan ng mga OFWs. Magandang umaga po, Sir Geslani, and welcome po sa ASPN. Good morning. Hello, can you hear us po, sir? Good morning. Okay. Video. Okay, good morning, sir. Sir, we called because we wanted to pick your brains, no? Gusto po naming malaman kung ano po, gaano kalawak itong problema na hinaharap po ng ating mga OFWs. Umpisahan po natin yung mga nandito, no? Yung stranded. Nasa balita po, 40,000, mahigit po sa 40,000 po ang hindi makaalis. Meron na silang mga papeles, meron na silang kontrata, pero may pansamantala ang temporary deployment ban, kaya hindi po sila pwedeng umalis. Ano po mangyayari sa kanila kung walang kasigurahan, no, kung hanggang kailan po itong gulo sa gitnang silangan? Linawin ko lang, kasi naisulat ko nga deployment ban pero hindi tinatanggap ng DMW yung deployment ban dahil nga wala naman silang announcement. Nga lang, ang sinasabi ko, de facto yung deployment ban. Hindi napakalis itong more than 40,000 na ating workers dahil na unang-una walang masyadong flights sa mga lugar nilang pinagtatrabahuan. Correct. Ito, yung kanilang job sites like Kuwait, Dubai, Bahrain, yan ay araw-araw pinupuntirya ng Iran ng mga missiles and drones. So, definitely, if I were the OFW, I will also hesitate to go there. And I'm sure that DMW has already given instructions not to allow them to go to those job sites because those are very dangerous job sites. Oo. Okay. So, Sir Geslani po, no, yun na nga, sabi mo nga ayaw itawag ng DMW na deployment ban. Pero nga parang de facto, no, force majeure ang nangyari po eh. Paano po ito? Pag humupa, ay ma-honor pa rin ho ba ang kanilang mga kontrata? Or paniba? Ano po? Hindi nyo ang sabi ko po, sabi nyo nga, no, na ang DMW ayaw nilang itawag na deployment ban. Pero nga, sabi nyo po, de facto, no, kasi parang force majeure nangyari. Hindi naman natin po alam kung anong kung kailan po matatapos ang kaguluhan. Kung sakali humupa na po at maging maayos na, ito ba ay i-honor pa rin itong mga kontrata or panibagong round na naman ito? Or kunyari, ako yung employer na galing sa Dubai or sa Kuwait, for whatever reason, ayaw ko na po yung OFW, yung OFW galing Pilipinas pumunta sa akin dahil kunyari nawalan ako ng trabaho or yung aking negosyo ay nadamay dito po sa gulo.
Paano po yun? Ganito ang nangyayari. Sorry ha. Opo. Kasi ganito ang mangyayari niyan. Unang-una, humihiling kami sa BMW na i-extend muna yung kanilang travel documents, yung OEC, and also their medical. Kasi yung mga medical are only good for 3 months. And by this time, 3 months na yung effectivity ng kanilang medical. Yung OEC is also already will be extended once the government will allow the OFWs to leave. However, the situation in the Middle East is very grim. Correct. I use the word grim because those countries which I mentioned, except for Saudi Arabia, yung Dubai, Qatar, Kuwait, and Bahrain, lahat ng kanilang oil refineries ay binomba ng Iran. So, napakalaking problema yun, lalo na yung Qatar, Opo. na nag-supply sa atin ng LNG, yung gas. 80% was destroyed. And according to an expert, it will take 5 years to rehabilitate the oil refinery. In Kuwait, also the oil refineries were also damaged. Oo. So most of these refineries will have to be repaired before oil production will flow from these countries. Oo nga. Assuming that it is normal. However, yung mga economies sa mga countries na yan ay bumagsak na. Dahil nga, they always depend on oil revenues for their national economy. Excuse me, ha? Opo. So, yung kanilang mga revenues come from oil. Now, how will the economy prosper if there is no oil production? Yan din ang magiging problema natin in the next 3 or Couple 4 of months. years. Months, okay. Oo. Wala tayong mga nais, assuming that we will get oil from Straits of Hormuz, magkano yun? Opo. Yun ang- yun. Oo. Kaya we foresee that even diesel will be, I think today, Oo, almost tumaas. 50 na. And there is no relief in sight for the refineries and for our riding public, the public transportation, na bababa ang diesel kasi meron ko law of supply and demand. Kung maraming humingi ng nais at they're willing to pay, we have to compete with them for this oil. Okay. Okay Okay, po. okay sir. Ito na nga po ang problema, no? Given na po yung ekonomiya po ng Pilipinas, napakataas na po ng ating unemployment and underemployment rate. Halimbawa po talagang magtuloy-tuloy po itong deployment ban sa ating mga apektadong OFWs, kaya po bang i-absorb ng ating ekonomiya sila? I doubt that because nangangako nga ang BMW na merong, if I read the papers today, there are 200 job orders available. But yung qualification ng mga OFWs na umuwi, karamihan yan ay DH. You are skilled. Yeah. The 200,000 job orders are for Europe, Japan, Hong Kong, Taiwan. So, napakakonti. Hindi papasa itong mga DH doon sa qualifications. Kaya naaawa ko dito sa mga ating na-stranded na hindi makalis at sabi nga nila gusto nila bumalik. Hindi nga sila makakabalik. Dahil baksak ang ekonomiya na mga bansa na yun na pinuntirya ng Iran. So ano po yung magiging alternatibo natin para po sa kanila? Pababayaan na lang po ba sila ng gobyerno? Di ba, hindi nga po sapat lahat ng mga job offers po sa kanila. Wala po ba tayong alternative solutions na pwede pong i-considera? Well, actually, they say that they are going to provide assistance. But, alam mo, ang isang repatriated worker, everyone, documented or undocumented,
na repatriate ng BMW and OWA receives 150,000 pesos. Each. Nako, oo. That is the amount given for them so that they can survive for the next 3 months. That if they still don't get a job, aside from the Middle East, maghahanap sila ibang trabaho sa ibang bansa. Yan ang mangyayari sa kanila. Oo. Ito mga stranded na ito, na talagang gusto mong magtrabaho, hindi pa rin makakaalis nga dahil nga napakahigpit ng ating napakahigpit ang gera sa Iran. At ngayong araw, I do not know kung totoo yung sinasabi ni Trump na bobombay niya lahat ng power plants at saka Bridges. ay ako sana hindi mangyari yan dahil that is an international crime Oo. against humanity. Ngayon, tayo, umaasa lang tayo. Alam mo, napakarami nga nating OFW sa Middle East. We have 2 million in the Middle East alone. Yes. And so far, we have brought home 4,000, magiging 5,000. And nagdadagdag pa sila ng repatriation flights. 7,000. Paano itong mga tao na ito? Yung kanilang pera na tinanggap, okay lang yun, 3 months. Pero after that, Oo. maganda yung trabaho. Oo. Pero sir, no, buti nga nabanggit nyo no, na 2 milyon po ang ating mga OFWs sa Middle East. Tapos 4,000 mahigit pa lang ang nagpaparepatriate. So napakaliit po ng porsyento no, ng mga umuuwi. So nakikita nyo ho ba na yung ating mga kababayan na nasa Middle East po ay mas pinipili na lang po nila. Kumbaga magsusugal na sila, no, na doon na lang sila. Kesa umuwi dito, walang katiyakan, at least doon, sigurado po sila, maski na papaano, meron silang panlaban. Kumbaga yung mga bansa kung saan sila nagtatrabaho, ay gumagawa talaga ng paraan no, para protektahan ang kanilang bansa. So do you see that this 4,000 who were repatriated, tataas pa ba ito or nakikita po natin na medyo magsuslow down na no, dahil nagbigay ng ultimatum na po si US President Donald Trump? Kasi if you're going to look at the numbers, it's not alarming yet di ba? 2 million as opposed to 4,000. So ako, I would say that they would rather stay in the Middle East no, than take a chance coming home. Alam mo, karamihan ang umuwi natin ngayon sa 4,000 na yan, na magiging 7,000 by the end of April, ay galing sa Dubai, ang kalahati niyan. Oh, okay. Aawa ko tuloy dahil ang Dubai ngayon ay parang dead city. It used to be a tourist spot in the Middle East. Napaka mga hotels, restaurants, buildings, and marami talaga nagtatrabaho doon. Correct. Lalo mga expats, mga puti. Ang problema, na nag-umpisa yung gera, nagsialisa na itong mga puti. Wala nang naiiwan halos. No? Maybe a few. Pero talaga nga, napakaraming umalis na puti. So, yung mga OFWs natin, karamihan DH, nagtatrabaho yan sa mga puti. So wala na silang trabaho. Ngayon, yung mga nandun pa rin, nagtsatsaga pa rin dahil nga naman napakalaki ng Dubai, maganda nga yung lugar na yun. Sana nga, meron pa rin silang makuha mga ibang trabaho doon at hindi na sila uuwi. Dahil nga napakahirap mga umuwi. Correct. Pag umuwi ka, wala ka na siguradong makakabalik ka. Especially this time. Okay. Okay, sir. Ito naman, I made a rough computation. No? Sa 40,000 po na OFW natin na apektado, that means that translates to roughly $30 billion in remittances. So kung halimbawa po, magtutuloy-tuloy po yung sa second quarter and third quarter ng 26 at hindi pa rin po sila makakaalis, may projection po ba kayo kung paano nito matatamaan yung ekonomiya naman ng ating bansa when it comes to remittances? Actually, nagbigay na ako ng computation yan. Maski 7,000 yan, times 400, that is only $28 million. A very small dent in the 3 billion every month na pinapadala ng mga OFWs. Maliit lang yan. Huwag lang sana dumami pa. Sorry. Maliit lang, 7,000 maging 7,000 man yan. Okay.
$28 million lang yan. Okay. So sir, hindi naman natin nakikita na talaga magtutuloy-tuloy ito hanggang sa third quarter po ng 2026? Hindi naman hanggang fourth quarter. Hanggang fourth Maybe by the third quarter. Second quarter na tayo eh. No? Ito na tayo April, second quarter. Sana nga, excuse me, sana nga tumigil na yung gera. Pero sir, ako rin naman, I'm going to try to look at the brighter side. Kung humupa na po itong gulo dyan po sa Middle East, no? Sabi nyo nga, marami pong mga power plants, yung mga oil facilities, ang nabomba. They will also need to rebuild. Whatever happens po, hindi naman po nila hahayaan na ganun lang, no? Magre-rebuild. So mangangailangan rin sila po ng mga manggagawa, whether construction workers, di ba po, mga engineers siguro or contractors po para maipatayo ulit nila itong mga nasira. Do you think po that that's also an opportunity for the Filipino OFWs to take advantage of? Yes, totoo yan. They really have to repair those refineries. How you need specialized people to do that. Oil engineers, with oil, or oil technicians, kukunti na supply natin dyan. Yan ang ating mga oil engineers are in Norway, Texas, napakamahal ang sweldo nila. Almost $1,000 to $10,000 a month. So, yung magre-repair niyan, I'm sure the Gulf countries will get expert technicians, expert manpower to repair the refineries. But I'm not looking at us to help them. But our OFWs really work only on hospitality, needs and food services. Ito yung trabaho ng mga tao dyan sa Dubai. Hospital, mga sales sa airport lang po. Pag dumating ka sa Dubai Airport, puro Kabayan. mga Pilipina ang mga nagbebenta po dyan sa duty free nila. Anyway, okay. Sir, ito po, no, lagi parang pag tuwing may crisis na ganito, lagi may deployment ban. Parang nagiging reactive na nga po yata itong patakaran na ito. Meron po ba kayong halimbawa masasuggest po sa ating gobyerno para hindi lang po tayo laging reactive? Is there any long-term solution po sa mga ganitong sitwasyon? Well, I cannot really give a good suggestion to the government because the government knows its best. Sila ang gobyerno, they come out the policies and they implement the policies. Whatever the national emergency plan or plan of the government started by President Marcos, they will have to come out with solutions to help the OFWs. Meron na mga problema dyan ng dole, yung tupad, pero alam mo, napakahirap talaga. Yung kanilang reintegration na sinasabi nila ay magbibigay ng programa sa mga OFWs na mag-umpisa ng negosyo, hindi masyadong umuusad dyan eh. Ang nangyari na, napakaraming utang tuloy sa land bank a few years ago. So, at saka you need collateral. So, sorry yung whatever the government will plan, let's hope that it is for the best. It's best for the OFWs. I cannot really recommend something because I'm just a migration expert for the past 25 years. Pero sir, dahil nga po migration expert po kayo, di ba? Parang yung langis po, di ba? We're now trying to source out other suppliers po ng langis natin bukod po sa Middle East, ano? The same way po with our OFWs, wala po ba tayo mga nakikitang alternatibong halimbawa lugar na kanilang pwedeng paghanapan ng trabaho? Kasi as you said, they're underqualified supposedly halimbawa sa Europa, sa Japan. Meron pa po ba tayo nakikitang ibang mga lugar kung saan naman kakailanganin po ang kanilang serbisyo? Parang hindi na tayo mag-concentrate lang sa Middle East dahil nga lagi na lang po nangyayari itong mga krisis na ganito doon. Ako naglabas din ako ng press release na magbubukas na Taiwan for domestic helpers. Yes. Kailangan 1 million. 1.2 pa nga. Galing sa atin na. Kasi kalaban natin dyan, Vietnam, Thailand,
Indonesia. Cambodia, apat ang kalaban natin sa mga DH sa Taiwan. Kaya lang, maybe some of these DH were repatriated. They should start applying for these jobs. Because immediate yung demand ng Taiwan. Oo. Napakalakas, napakataas ang sweldo. Doble ng tinatanggap nila sa Middle East. Sa Kaya Middle nga, East. Oo. maybe, sorry I'm very sorry. Ano ba, sinasabi nga ng Kwan, if God closes the window, He opens another window, di ba? Opo. So hopefully, after a few weeks of staying in the Philippines, they will start looking, and we are actively recruiting DH for Taiwan. Yes, So, opo. of course, magpunta lang sila sa mga lisensyadong agency. Correct. Oo. But I don't do recruiting. So, Okay, thank you very much, Sir Geslani po for your insight, and we are hopeful no na sana nga po gumanda-ganda na rin po yung sitwasyon ng diyan po sa gitnang silangan para po yung ating mga OFWs at buong mundo can go back to normal no at talagang malaking perwisyo itong gulo ang nagdulot dito sa buong mundo. Maraming salamat po, sir, and take care po. I think you have because maybe of the heat kumakati na po. Parang hinihika ako. Hinihika. Anyway, thank you for the opportunity and Thank you, sir. good luck with the program. Okay, Thank thank you, you very much sir. po. Sir Manuel Geslani po ang ating migration expert. At ang oras, alas 9:03 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaring kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:03 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang spokesperson po ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:06 po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. Oras muli, alas 9:06 na po ng umaga at kasama na po natin si linya si Attorney Brianna K. De Los Santos, ang spokesperson po ng ating paboritong ahensya. May love letter April ka dyan! Fools! Bureau of Internal Revenue. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky. Good morning po sa ating mga audience po na nanonood at Nako, nakikinig sa programa Attorney. natin ngayon. Okay, dahil Abril. April 7 na po. At alam na po natin, di ba? There are only two things sure in life. Death and taxes. Yan lang daw ang dalawang kasiguraduhan dito sa ating mundo. So, umpisa na po natin kaya po kami napatawag dahil nga meron kayong panawagan no na magbayad po ng ating buwis, income tax dahil nga April 15, alam naman po talaga natin po yan ang deadline. Kayo na po ang manawagan muna po sa ating mga manunod, at saka mga nakikinig bago po tayo magtanong pa ng mga iba pang mga katanungan tungkol sa buwis. Okay po, Ma'am Pat and Ma'am Ricky. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo po sa BIR na magpaalala po sa ating mga mahal na taxpayers na mag-file ng kanilang mga income tax return nila na magde-deadline na po in 8 days, April 15. Walong araw na lang po. So, sa mga hindi pa po nakapag-file at nakapagbayad ng buwis,
mag-file na po tayo ngayon, iwasan po natin ang deadline at para ang hindi po kasi online na ang filing and payment ngayon para hindi na po magka-encounter ng mga problema. Sigurado makapasok po yung bayad nyo on deadline. So, pwede po kayo mag-file electronically at magbayad na ng online. At meron po yung mga BIR ng mga accredited agent banks. So, pag online po, 24 hours po, bukas po, pwede po kayo mag-file and pay, pero ang mga bangko po at ang BIR bukas hanggang alas 5 po. Oo. Kasi yung follow-up ko lang dyan, attorney, is marami po nagtatanong dahil nga dito sa gulo sa gitnang silangan, wala ho bang deadline, wala bang extension? Kasi hirap na hirap mo, no? Ang gasolina, ang crudo, talagang tumaas na po, doble-doble na po. Wala ho bang reprieve o wala ho bang extension man lang or baka pwede pong iutay-utay ang pagbabayad po natin? Merong bang mga ganyang hakbang ngayon ng BIR? Kasi nga, kumbaga, extraordinary ngayon circumstances po ang bumabalot po sa buong mundo. Meron ho ba? Sa ngayon po, wala pa po tayong minitinalang extension for the filing. Pero alam naman po natin, kami po sa BIR na iintindihan rin po namin ang mga flight ng bawat Pilipino. So, kahit po naman siguro tayong lahat ay nagsasakripisyo dahil yan sa krisis na nangyayari ngayon sa Middle East. So, yun po ang mag-anunsyo po si BIR po, meron man tayong extension, siguro po pag pag lagpas na ng April 15 or malapit na yung deadline. Pero sa ngayon po, at this moment, wala pa po kaming pinalagang extension. Ako, attorney, nabanggit nyo nga para maiwasan po yung problema, no? Kailangan mag-file na po ng ating mga taxes. Ano po ba yung mga problema na pwedeng asahan po ng mga siguro hindi makakapagbayad ng buwis ngayon? So ngayon po, sa ngayon po wala naman pong problema. Ang gusto na nga po namin mag-remind na magbayad. Sa mga taxpayers po kasi na may mga sabihin nila, konti lang naman kinita namin, hindi naman po kami pasok sa 250 na threshold na kailangan magbayad ng buwis. Pinapaalalahanan po ng BIR na lahat po ng taxpayers are required to file their income tax return. So kahit po hindi umabot ang inyong mga kita sa 250,000 or kung meron naman kayong exemption, para maiwasan po natin para maiwasan natin ang mga penalties or kung mamahabol kayo ng BIR, i-remind po kayo namin na kailangan po mag-file. Iba naman po kasi ang filing, iba naman ang payment. Pag nag-file ka, doon natin makikita kung may kailangan babayaran. So kahit wala kang babayaran, kailangan pa rin po mag-file. So wala naman pong karampatang parusa, halimbawa, kung hindi ko talaga kaya mag-file man lang or magbayad. Different po yung filing sa pagbayad. Paano po kung hindi ko talaga mabayaran? Kung wala po akong kakayanan ngayon? Sorry po, ma'am. Paano po kung talagang wala akong kakayanan magbayad po ngayon? Ano po yung pwede kong maging problema po with BIR? Kasi ang pagbayad ng buwis po ay na talaga ng batas. So, ini-encourage po talaga namin na magbayad kasi nga po kung ang pagbayad ng buwis ay tinalaga ng batas, ang pag-impose ng BIR ng surcharge, interest at penalties, batas rin po ang nagtalaga. So, yun po ang call namin na magbayad po talaga ang mga taxpayer. So, yun po. Okay. Attorney, kasi kanina binanggit mo na pwede na tayo mag-file online. Ang tanong ko lang po, how helpful or how friendly is your online payment system? Kasi ako, admit, I have to get an accountant para siya yung magko-compute. Kasi hindi ako marunong kung paano yung tax exempt at whatever. Sa mga tao na walang kakayahan, makaintindi o paano gumawa, may help desk ba kayo o kailangan pumunta sa BIR office mismo para ma-compute? Ano ba yung mga pwede nilang gawin para po mas mapadali ang pag-compute po ng kanilang kailangan bayarin? Ma'am Ricky, ang pag-file po ng income tax return nga, nasabi ko nga, dahil nga sa ito paying taxes, minandate na po na dapat electronic. So
So meron po tayong mga EFPS filer, ito yung mga required na talaga mag-register as sa EFPS. Pero meron din po mga EBIR forms na makikita sa BIR website. Doon po, isi-fill upan nyo lang doon ang mga fields na kailangan tulad ng pangalan, ng SIN, kung magkano ang kita, kasi magkukumpis naman ng tax due. Pero po, sa mga kababayan natin na hindi po marunong, kasi po naiintindihan naman natin, hindi naman po lahat techie. Correct. Hindi naman po aware technically. Meron naman pong accredited tax software provider si BIR na pwedeng makakatulong sa inyo. Pero yung mga gustong pumunta talaga ng BIR, na yung tax campaign ni BIR, meron po kaming sinalagang Regional Tax Filing Season Command Center sa bawat revenue region. At ang bawat revenue district offices namin ay meron po kaming tinatawag na e-lounge. So doon, may mga computer doon, may mga empleyado na BIR na mag-a-assist sa mga taxpayer natin at magtulong sa kanila kung paano mag-file na kanilang mga income tax return. Okay. So, two ways, no? Either you go online, may i-download kayong software. May bayad po yung software na yon. Ano po, wala po. Wala. Nasa website po ang link noon, madadownload niyo po yung form. Okay. Tapos kung hindi, kung mga low-tech or gusto talaga may face-to-face, di ba, mangungulit talaga, baka pwede yung bawasan pa yan. Pwede po bang babawasan? Ay, nagtanong na, may pagkakataon na May po ba? tawaran portion pa ba yan, Oo. attorney? Paano ba yan? Pwede po bang humingi ng tawad? Halimbawa, kapag nagpunta kami ng BIR? Hindi po, kasi kung ano po, natuturuan po kayo ng BIR kung tama po ang mga na-input nyo. Oo. Pero kung magkano po yung kinita po, ano naman yan po, ang may rate naman talaga na pinalagarin ang batas. Okay. So ano po, for kadagdagang kaalaman po sa mga ating taxpayers kung paano ang filing ng kanilang ITR for this 2026 deadline, we have Revenue Memorandum Circular number 20/2026. Pakikita rin po ito sa BIR website. Okay. Okay, Attorney Brianna, sige, we have already discussed exhaustively itong income tax return po natin na yung deadline April 15. Wala pang anunsyo no, kung mag-e-extend. Marami po nga, kagaya ng binanggit ko nga po, gaya nga ng binanggit ko earlier, sabi ko nga, ang dami pong kaguluhan ang nangyayari po sa buong mundo at marami na pong mga suggestion mula sa ating mga mambabatas, either isuspend muna ang excise tax, itong VAT po. Kayo po, anong posisyon niyo po dito? Kasi, syempre, alam ko, kayo, in favor kayo, no? Syempre sa tax. Pero kung talagang gumagapang na po ang mga Pilipino sa hirap po at sa taas po ng mga presyo, ano pong epekto kung sakali i-suspend muna ng ating Pangulo ang pagkolekta po ng excise tax sa mga produktong petrolyo at saka ang VAT? Ma'am Pat, Ma'am Ricky, meron naman na po tayong batas. Kakapasa lang po yung Republic Act 12316 wherein the President, upon the recommendation of DBCC, in coordination with the Secretary of the Energy, can suspend the imposition of excise tax. Naiintindihan po natin ang pagsuspindi ng excise tax ay magbibigay po ng immediate price relief sa sa bawat Pilipino. So, yun po, naiintindihan po natin at ang BIR bilang ahensyang na talaga na mag-implementa lang ng batas, we will effectively implement the laws as it is passed. Just take us through, attorney, sa computation. Kanina in-announce na namin po, ang gasolina ay umakyat po ng 4 to 6 pesos, ang kerosene 9 to 11 pesos, ang diesel 18 to 20 pesos. Kung masuspend ang excise tax at ang VAT, magkano po ang tinitignan natin pong pagtapyas? Gaano kalaki po ang relief? Ang mabibigay lang po namin na data sa ngayon is yung foregone revenues for excise tax based on ATRIG data. So, yung data po na nagre-request for release ng mga imported goods but the collections is under the jurisdiction of the Bureau of Customs kasi po mga importation po sila. So, based on the 2025 collection ni BIR, based on 2025 collections ng BOC na ni-request sa amin ng authority to release imported goods, ang mawawala po sa
sa atin is most likely mga 10 billion pesos per month. Pero kung i-base natin sa January to February collections, mga 14 billion per month po. Billion? B? Yes po. Billion. 14 billion pesos a month ang mawawala for gun revenue dahil po sa suspension to ng excise and VAT or excise lang ito? Excise lang po, Ma'am Pat and Ma'am Vicky. Oh, Excise alone lang po yan. okay. And then, excise tax. Sa VAT po, ano po ang tansya po ninyo? Sa tutsa po namin, ang projected po na For gun. gun revenue sa VAT on the suspension sa petroleum itself lang po is Oo. mga more or less 9 billion 9 For billion. every month po yan? For a month rin. Per month? for the entire year na po. For the Pero entire ano year. po kasi, ang sa petroleum lang po ito. Petroleum Pero lang. syempre, kung isususpend, Mm. madodoble po kasi ang impact niya at depende naman tayo sa demand, sa supply. Oo. Kasi yung excise tax, ilang porsyento ho ba ang pinapatong po sa tunay na presyo po ng pag landed cost po? Pag binebenta na po sa mga gasolinahan, di ba doon po pumapalo yung excise tax? Yes, ang excise tax po ay ini-impose po upon the release of the excise-able product. So, Oo. 10 pesos per liter po siya pag diesel Okay. at pag gasolina po, 6 pesos per liter. Oh, okay. Okay. So ma'am, given po the option kasi nga hindi pa rin po pinal kung talagang ang isususpindi po ay yung VAT o yung excise tax o yung pareho po. Sa pananaw po ba ng BIR, ano po ba mas mabuti na lang kung halimbawa may option po na isa lang yung isuspindi, ang excise po ba or ang VAT? Kasi sabi din nila, may mga nagsasabi din na pag yung VAT daw parang targeted po siya, no? Dahil apektado po dyan yung middle class din, ano? Para po sa opinion ng BIR, ano po yung mas practical na solusyon po ngayon? Ang sa ngayon po, ang mas maigi pong isususpend lang po at meron nga po tayong batas is yung excise tax lang. Kasi it will give us a clearest and fastest pump price relief. Mas mabilis po. Tapos hindi pa siya mas ganun kalaki at mas more predictable ang tama niya sa fiscal natin, sa fiscal Revenue? sustainability ng Philippines. So, mas better po na excise lang po muna. At yun nga po, may batas na po tayo ngayon. Oh, So, okay. kasi si excise, fixed siya per liter charge lang siya. So, mas predictable, per liter reduction lang, and mas madali siya administratively. Unlike po sa VAT, 12% of the total price, Yeah. included na rin yun ang excise. So, medyo mas mahirap siya. At doble po ang revenue law. So ma'am, paano po kung talaga matuloy po na ang pagsuspindi po sa VAT at saka sa excise tax? Saan po pwedeng ma-offset po ng ating pamahalaan yung mawawalang revenue sa atin? Yun po, kasi sa BIR, nag-i-implement lang pa naman po kami ng batas at better po siguro i-address ni Department of Finance kung Okay. kasi di ba pag magmamahal naman kasi lahat, ang multiplier effect niya sa VAT naman po, ang mamahal rin ang consumption ng tataas din ang consumption ng tao. So, yun po. Okay. Attorney, isa sa mga pinupush talaga po, no, yung efficiency rin po ng BIR. Kasi nga, yung collection, kumbaga yung collection rate ninyo, if you are 100% efficient in terms of your collection, baka hindi na po kakailanganin. No? Ano po ang estado ngayon po ng BIR in terms of collection for this year? And then, yun na nga, given extraordinary circumstances surrounding the whole world, do you think you'll be able to meet your targets? Sa ngayon po, for the first 2 months po ng taon po, na-reach po ni BIR ang kanyang target. So, Okay. yun nga po, umaapila kami sa taong bayan. Mas lalo ngayon po kailangan ng gobyerno ang pera sa panahon ng krisis. Oo. If you don't mind, ano po yung targets ninyo? What is your monthly target? What is our target for 2026? And yun na nga, meron na ba kayong forecast kung kailan po, kung mamimit nyo nga ang inyong targets?
Sa ngayon po, meron po kaming target na 3.58 trillion pesos for the entire year. Okay. So, meron na rin po kaming breakdown for the monthly. At yun nga po, sabi ko nga po, sana po, tulungan niyo po kami na makolekta rin namin ang target namin. Kasi nga, for the first 2 months na ano na po namin. Okay. Meron rin po nga panukala si Senator Amy Marcos na sinasabi nga niya, no, taasin daw yung income tax exemption para po hindi na po masyadong mabigat sa ating mga Pilipino, no, ma-enjoy nila yung pera dahil yung piso siguro natin worth baka 50 centavos na lang talaga ngayon sa tunay na buhay. Kasi ngayon po, di ba, 250,000 lang yung exempt sa income tax. Nakikita niyo ba na tumataas naman rin po ang kakayanhan, yung kinikita po ng isang average na Pinoy, na if ever you grant this recommendation of Senator Amy, it's not really going to make a dent, but it will make really the life of that worker so much more comfortable. Yes po. Nakikita naman po namin kasi hindi lang po naman yung mga taxpayer ang magbibenepisyo. Kahit nga tayo, di ba Ma'am Pat at Ma'am Ricky, di ba? Oo. Kahit po kami, Oo, sang-ayon nakakaramdam din kayo. po kami na mas okay rin po na itasan ang income tax threshold Yeah. na exempt. Oo. So, pero po, we defer to the DOF po kasi for every foregone revenues, dapat may corresponding na balik rin Okay. na makita sa gobyerno. Well, unfortunately, ang lumalabas po talaga relief ngayon, pero problema naman at pasakit bukas. So how do you justify po the trade-off for the Filipino people, ma'am? I'm sorry, again ma'am, sorry. Because of what's happening po, Wala. di ba? We are suspending the taxes. There's talks of suspending the taxes, which is more or less 100% already. Kasi nga po, para tayo ay makaagapay po dito sa krisis na nararanasan, hindi na ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Unfortunately, bottom line po, relief sa ngayon, ano naman po bukas, pahamak po para sa ating bukas, di ba? In other words, di ba? So how do we justify this financial and economic trade-off po for the Filipino people? Na ngayon po, syempre, may exemption, may suspension, pero tomorrow, naku, mukhang mas malala po yung mararanasan po natin sa ekonomiya. So how do we justify this po? Yun nga po, yung pagbaba ng mga presyo ngayon, yung pagbaba ng pag-suspend ng excise tax ngayon, mas kakailanganin kasi natin ang emergency relief na yung maramdaman natin ng mga bawat Pilipino na pagbaba ng presyo. Pero sa naman, ang drawback na naman dyan, kasi nga, bababa ang collection, ang prices sa gasolina, tataas naman kasi ang consumption rin ng tao kasi kailangan rin, may mga-consumption rin tayo eh. So doon na rin babawi po siguro sa VAT. Oo, kasi ano nga siya eh, for short term, ang large ang effect niya sa sa future nga natin. Oo. Pero ngayon, mas kailanganin po kasi talaga natin ngayon. Kaya nga. Attorney, may napansin ka ba kung marami pong mga negosyo ay humihina na ang negosyo or nagsasara na base po sa mga sinasubmit na po sa inyo na mga resibo? Dahil nga, kasi mahigit 1 buwan na 5 linggo na po tayong pataas ng pataas, no? Like LPG, sinabi po namin, aakyat na naman po yung presyo ng LPG. Lalo na yung mga MSMEs na feeling namin, no, sila po talagang maapektuhan. Kayo po, nararamdaman nyo na rin ho ba? Sa ngayon po kasi, di ba yung income tax filing natin is for the 2025 pa po. Oo. Pero nakakarinig na rin tayo sa mga news, meron na pong mga gasoline station na nagsasara. Oo. Yun po, siguro ang mararamdaman natin, ang epekto talaga nito mararamdaman ni BIR for the 2026 filing, which will be next year. Pa. Siguro tanong ko lang, Papi, and attorney, dahil nabanggit ka ni Papi yung mga kumpanya. Linawin lang po natin, ang Abril po, ang buwan na ito ay para lang po sa mga personal empleyado, individual po ba? O kasama na rin po yung mga kumpanya? Lahat po. Lahat. Ang Lahat na deadline na kumikita. April 15 for the income tax return filing and payment for the 2025
taxable year. It applies to all individuals that are earning income. Sweldo man po yan, ang negosyo, korporasyon, lahat po. So ang tanong ko na po, nagbabayad ng income tax. yes ma'am, ang tanong ko po ngayon, paano po yung mga na-bankrupt po ng mga negosyo? Kasi alam po natin na ang dami na rin nagsara based na rin po sa ating pakikihalubilo po sa mga iba't ibang sektor. Marami po talaga ang na-bankrupt nitong taon. Paano po yung gagawin nila? Meron po ba sila ibang recourse? Isasara ba nila yung kumpanya nila? Paano po ba? Actually, iba ma'am, ang filing ng BIR, ng tax po sa Philippines is 1 year after. self-declaration naman po yun, di ba? So, kung makikita naman po talaga na nag-net loss po talaga sila, so wala po talaga silang babayaran. Pero, kailangan po talaga nilang mag-file. Mag-file. So, yan, for for due diligence, kailangan lang mag-file. Oo. May last question, kasi income tax return is different pa from the VAT payment eh. May deadline rin ho ba yun? Ang deadline po sa VAT naman is quarterly po. Quarterly. So, ang ating 8/15 deadline for the income tax po. Okay. Okay, sige po. Nako, Attorney Brianna, buti na lang talaga you're very pleasant to talk to. Maski na po, naniningil kayo parate sa amin. Thank you so much po, Ma'am Oy, but Pat and Ma'am you have to Lucy. promise us kung may extension, please let us know para ma-announce po namin para at least maski na papaano yung mga siguro nagkakandarapan na para bayaran na itong kanilang ITR, income tax return. They have less than 8 days na lang di ba? Baka Yes po. maski na papaano may konting relief para sa kanila. Maski na sana end of the month man lang or something, no? Kaya let us know po immediately, Attorney Brianna, kung meron pong extension. Yes po, the BIR will look into the possibility of extending the deadline. Pero sa ngayon po, pa rin po, April 15 pa rin po ang deadline for the filing of the income tax return. We will let you know if ever po nakikita po nyo ang extension kung meron sa BIR website. We will issue a corresponding revenue memorandum circular to that effect. Okay. Thank you very much, Attorney Brianna K. De Los Santos. Thank you. Thank you Thank you, sa ma'am. ulitin po. Salamat. Good morning. Maraming salamat. Okay, oras. Alas 9:30 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Oras muli, alas 9:30 in punto. Sa Salem Bed ka humiga pagkatapos mo magbayad sa BIR. Pagkatapos Magpahinga makipag-usap sa BIR. Grabe! Talaga, now I know bakit paborito mo ang BIR. Di ba? Bakit? Dahil, grabe. Very challenging. Very challenging. Life is a challenge. Ay, Boring nako. kapag wala ang BIR. Talaga. Okay, sa aming pababalik, makakausap naman po natin si Dr. Diana Edralin. Siya pong presidente po ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, o PHAP. Pag-usapan natin, nanganganib rin daw ba ang supply natin ng mga gamot dahil nga dito sa gulo sa gitnang silangan? Yan po, pag-uusapan natin sa pagbabalik ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:33 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Diana Edralin, ang presidente po ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, o PHAP. Magandang umaga po, Doktora. Welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Pat and Ricky, at maraming salamat sa inyong imbitasyon. Okay, napatawag At sa po. inyong mga tagapakinig. Ay, thank you. Magandang umaga. Okay, Doktora, napatawag po kami kasi po kahapon po laman po ng periodiko na kayo po ay nangangamba, no? Dahil nga po dito sa kaguluhan sa gitnang silangan, baka rin po yung supply po ng ating mga gamot ay magkaroon po ng aberya. Saan po nanggagaling itong pangamba? Meron ho ba tayong alternatiba kung sakaling po patuloy po ang gulo po dyan sa gitnang silangan? Pat, napakahalaga niyang tanong na yan, no? So, medyo malabo lang yung audio, pero ang dinig ko sa tanong mo is paano makaka-apekto sa supply ng gamot ang kasalukuyang tension sa Correct. Middle East. Yes, ma'am. Yes, Doktora. Okay. Thank you. So,
definitely napapag-usapan natin ang mga challenge or mga pagsubok with regards sa epekto ng krisis sa gitnang silangan pagdating sa pagkain, pagdating also sa mga different businesses, pati sa fuel prices. Pero napakahalagang pag-usapan ng epekto nito sa ating mga gamot at bakuna. Kasi majority ng ating mga gamot at bakuna at even mga medical devices ay inaangkat sa ibang bansa. So meron tayong local production, pero local manufacturing, pero majority pa rin ay ini-import natin galing sa ibang bansa. So nakaka-apekto to sa tatlong bagay in three fronts. Unang-una, nakaka-apekto to dun sa, syempre yung challenge, yung ruta, no? Majority kasi ng ating mga importasyon, ang route niyan ay galing either sa Europe, which either will pass through the Middle East, di ba? Will also come from the US, some of it will also come actually also from Asia naman. But definitely, ang unang challenge nito ay the increase in the jet fuel prices. So naka-apekto na yan, in fact, nung the moment na nagsimula ang tension sa Middle East. So currently, there has been as high as 30% increase in the jet fuel prices na so far sinasalo ng aming, at least yung mga membro namin sa Pharmaceutical and Healthcare Association in the Philippines. So increase in the jet fuel prices, yan ang unang impact ng tension sa Middle East. Pangalawa, yung pag-source nung mga raw materials na ginagamit para sa pag-manufacture ng gamot. So far, wala pa siyang epekto. Pero kung magtatagal ang tension sa Middle East, lalo na kung tumagal ng taon, so hindi ngayon natin alam kung, lalo kung sino-source yan, yung mga raw materials or even chemicals in the Middle East. So we are closely monitoring that. Pero syempre, dapat isa yan sa mga potential impact on a longer term sa manufacturing or availability ng mga gamot. So, usually multiple sources naman yan, pero syempre kung majority ay inaangkat nila sa Middle East, potentially magkaroon ng impact, or even the delay or of the delivery of the raw materials for manufacturing can also impact yun. And then finally, the manufacturing itself. So far we use energy, diba? Some of the manufacturing sites gumagamit ng kuryente at other alternative power source. Pero syempre some of it might also need fuel, diba? In terms of doing the manufacturing. So yun yung impact sa gamot, bakuna at medical devices ng kasalukuyang tension sa Middle East. Okay. Ako, daming gusto kong tanong kay Doktora dahil nga, di ba, yung ibang kapitbahay po natin sa Asia, nagkaroon na po sila, after po ng pandemic, nung COVID pandemic, naramdaman natin at nakita natin kung ano yung masamang epekto po ng pagiging import-dependent po. Kaya ibang kapitbahay po natin sa Asia, actually, pinupush na po nila yung local production po ng mga gamot. Pero bago po yan, bago po tayo magtanong ukol dyan naman sa manufacturing, etc., ang nais ko po itanong, dahil kung may natutunan po tayo ng COVID pandemic nga, ay talaga naman nagkakaroon, eventually, in the long run, ng shortage po sa mga gamot. In fact po, di ba, correct me if I'm wrong, Doktora, pero nung COVID pandemic, ang unang nawalan ng mga supply ay mga antibiotics, mga maintenance. Kung magpapatuloy-tuloy po itong ang krisis sa Middle East, ano po yung masasabi natin na like the top 3 specific medicines na highly at risk po ngayon na magkaroon ng shortage? I appreciate you raising that, Ricky, dahil napakahalaga, to your point, yung lessons learned natin during the pandemic. Pero bago ko sagutin yung tanong mo, is yung collaboration ng ating gobyerno at ng private sector ay napakahalaga. Because to answer your question, ang kailangan nating malaman muna is ano ba yung mga gamot na talagang ating kailangan. Because right now, the information that we need to have is unang-una, to your point, ano ba yung mga lagi nating ginagamit. Kailangan natin ng datos para dyan. Ito ba'y maintenance medicines natin para sa diabetes? Ito ba'y bakuna? Ito ba'y para sa hypertension? Or it can even be cancer drugs? Or pwede bang vitamins? Diba? Yung mga ganon. So, right now, we need to have that information para malaman natin kung ano yung tinatanong mo na top 3. Kasi,
again, yung mga gamot kasi may synthetic drugs, yung pinapakita niyo sa video ngayon na mabilis i-manufacture, pero meron din tayong biologics na tinatawag, which usually takes about 12 to 24 months. Yan yung usually ginagamit natin yan yung mga ini-inject or ini-infuse tulad ng mga gamot sa cancer. So, right now, kailangan natin ng impormasyon. Unang-una, how much do we need? Ano ba yung for the rest of the year, gaano ba karami yung kailangan nating gamot sa Pilipinas? At exactly to your question, ano ba yung mga meron tayo na self-sufficient na mina-manufacture? For example, paracetamol, 'di ba? Pwede kasing hindi siya ini-import, pero ang tanong natin doon is sufficient ba yung local manufacturing na meron tayo para masagot yung tanong, at how much more do we need? So those are the questions. Right now we don't have the information to answer you directly, but that's what we need to determine. Kailangan nating malaman kung ano ba yung kailangan natin, ilan ba yung meron tayo, at ilan pa yung kailangan nating i-source para maiwasan yung stock out situation. Pero di ba, doktora, ito rin mga, syempre, itong mga gamot, sabi nyo nga, maraming klase ng gamot, whether that's vitamins, maintenance, or yung mga bakuna para sa mga kabataan, or whatever. But regardless po, yung pangambahon nyo ba, I'm just wondering, how sufficient are we, how, in terms of medical security, are we, like, our food and oil products 100% dependent on raw materials, or our big pharmaceutical companies here can answer, let's say, for 50%? How dependent are we on the global market? Well, of course, majority of our medicines are dependent on the importation. But the key there is because yung tension sa Middle East, iba't iba po yung impact, depende po sa bansa. Which, in contrast, let's say, to the COVID situation wherein lahat tayo impacted, all the borders are closed. In this case, merong mga bansa na self-sufficient pagdating sa fuel. Bakit ko sinasabi yun? Ibig sabihin na even though we are highly dependent on the importation for our drugs, there are ways to mitigate it. Ang importante po is the planning. I go back to my answer earlier. Kasi even though majority is really, I think most of it is imported. In fact, hindi lang naman sa Europe, no, meron din tayong ini-import galing China, meron ding ini-import galing India, meron din galing Japan. So in our neighboring countries here na hindi naman dadaan doon sa route ng Middle East, pero impacted pa rin siya ng increase in the jet fuel prices. Ngayon, even though we are dependent on that can be addressed dun sa proper planning or forecasting ng supply na ating kailangan. That's the best way para, for example, yung tanong mo, kung kailangan natin ng, let's say, 1 milyong tableta ng paracetamol, kailangan nating malaman dun sa 1 milyon, dun sa tanong mo, 50%. Yung 50% ba nung 1 million na yon kaya nang i-produce locally, ng local manufacturing? Then, alam ngayon natin na, okay, we need the next 500,000 to be imported, and we can identify which suppliers or which, as mentioned, sinong member ng PHAP or non-member siguro ng PHAP can actually import that. So kumbaga meron tayong delegation. So okay, sino yung toka dito, sino ba yung magi-import dito para ma-address natin yung buong supply concerns, and we need to do that forecasting today. Kasi as of today, Pat, stable pa eh. Ang impact sa atin ngayon, challenge is more of logistics and the oil fuel prices. So habang stable pa yung supply, and habang hindi pa grabe yung impact ng supply ng raw materials in the manufacturing, kailangan na nating i-secure yung gaano karaming gamot ang talagang kailangan natin dito sa Pilipinas, at i-identify kung ano-ano yung gamot na yon. Correct. I agree with you nga. Pero parang all of us, we're just really wait and see, no? Kung matapos na itong gulo by tomorrow, hopefully, edi makakahinga na tayo. Kung patuloy pa rin ang gulo, kailangan na natin talaga ng fallback, kung ano pa, may plan B, plan C, plan D, hanggang plan Z. Anyway, okay, go ahead. Ito nga po, dito na nga natin nakikita na talagang kailangan
I think, sa palagay ko, siguro panahon na nga po na para palakasin po natin, i-push natin yung pagpapalakas po sa local production ng ating mga gamot. Kasi kung kaya ng Vietnam, di ba? I think mas kaya din natin yan, ano? So kung halimbawa po ngayon pa lang at natuto na tayo dito, palakasin na po natin talaga ang local production po ng ating mga gamot. In how many years do you think po magkakaroon ng impact po ito sa atin? It will take time, right? So that's why local manufacturing is a longer-term solution. Hindi yan yung solution kasi it takes a bit of, unang-una kailangan po ng planning yan. Ano ba yung, anong klaseng manufacturing site ang i-build natin at ano-anong mga gamot ang kailangan. But ang good news is we do have local manufacturing sites already. Ang tinatawag doon, anong klaseng production line ang kailangan natin. Kasi syempre, unang-una, kailangan natin, hindi naman lahat ng klase ng gamot, no? Kailangan investan mo ng manufacturing site. As I mentioned, iba't iba yung technology na kailangan nila, let's say for synthetic drugs and biologics. At kailangan din nating i-identify, unang-una, ano ba yung kailangan natin dito at perhaps ano yung kailangan sa Southeast Asian countries. Kasi syempre, to have a local manufacturing site, you have to think about ano din ba yung kailangan ng ibang bansa, hindi lang para sa Pilipinas. Pero a very critical part here is the regulations that will enable it. So sabi nyo kasi yung impact, kailangan ma-shorten natin yung pag-set up ng isang manufacturing site based on the regulations, mga permits, ano yung mga fiscal incentives natin. Kasi nga, it takes a bit of a while. Taon usually ang binibilang, no, to actually build and strengthen a manufacturing line rather. So yun ang kailangan nating pag-aralang mabuti. And perhaps ang pinakamainam na suggestion is paano natin muna ma-expand yung meron na tayo ngayon. At again, i-identify for what kind of drugs do we need. TB drugs ba ito? HIV drugs ba ito? Para sure tayo na, to your question earlier, hindi tayo maging dependent sa importasyon, lalong-lalo na sa mga essential medicines na we have studied na ito dapat yung priority natin for manufacturing. Oo, my last question na lang, Doktora, baka now is the opportunity, the opportune time, no, to look into yung mga alternative medicines, di ba? Yung ating mga lagundi, yung mga herbs, yung mga kay Dr. Flavir dati, para po hindi rin tayo 100% dependent sa mga imported raw materials. Is this something that we hope to push so that at least, no, maski na papaano, may alternative po tayo, hindi masyadong mataas po itong mga sa synthetic drugs? Yeah, Ms. Pat, napakaganda nung suggestion mo. Ang important consideration natin in yung lagundi, yung mga sambong, lahat ng mga ating alternative medicines, ito'y kailangan dumaan sa masusing pag-aaral or clinical trials. Yan ang ating kailangan i-ensure na para hindi lang sa Pilipinas, maybe in the future tayo na rin ang mag-e-export ng ating mga gamot. So yes, I think it's a great suggestion. Ang kailangan lang natin, kasi lahat naman po ng mga gamot na ating ini-import din dito ay dumaan sa masusing pag-aaral or global clinical trials na tinatawag. So it has to pass the global standards para in the end, no, para makapag-export na rin tayo at makapag-manufacture. Ayan. Ako, maraming salamat po, Dr. Diana. It was so informative having you on the show, and join us in our prayer that this Middle East crisis ends sooner than soon po talaga. Maraming salamat po, Doktora. Thank you, Doc. Yeah, maraming salamat din po sa inyo. Ayan po si Dr. Diana Edrelin, ang presidente po ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, PHAP. Oras, alas 9:48 na po ng umaga. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:50 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Itinanggi ng Malacanang ang mga usap-usapan na may sakit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, maayos ang kalusugan ng Pangulo at abala ito sa mga pulong at iba pang engagement. Hinikayat po ni Yusek Castro ang publiko na mag-ingat sa mga fake news na kumakalat online. Ito, pakinggan po natin si Yusek Claire Castro. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news.
Oo nga, di ba? Nabiktima Diba? siya. Oo, So, okay. Yan po ang tinig ni Yuse Claire Castro. Naging laman ng mga usap-usapan ang kalusugan ni Pangulong Marcos matapos siyang maospital noong Enero dahil po sa diverticulitis. Inilatag ni Yuse Claire ang ilan sa mga haharapin ng Pangulo sa araw na ito. Ayan, makinig po kayo. Schedule ng Pangulo. Nariyan po ang pulong kasama po ang Development Budget Coordination Committee kung saan pakikinggan anya ng Pangulo ang mga rekomendasyon para sa pagbabawas o pagsususpinde ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Pamumunuan din ni anya ng Pangulo ang pulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ang Uplift Committee na binuhay kasunod po ng deklarasyon ng isang taong National State of Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order number 110. Samantala, tiniyak po ni Yuse Claire na hindi maapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ng pagkakakuha ng Pilipinas ng katiyakan ng ligtas na pagdaan ng mga oil shipment nito sa Strait of Hormuz. Narito muli ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Ang sinabi po ni Secretary Tessa Lazaro ng DFA, wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Tinig muli ni Yuse Claire Castro. Nilinaw naman po ni Yuse Claire Castro na ayon din po kay Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, biniberipika pa ng pamalaan ang tugon ng Tehran at ng mga maritime authority nito sa hiling ng bansa para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin po ni Yuse Claire Castro na ayon sa mga opisyal mula sa Department of Energy na katatagan ng supply ang agarang epekto ng safe passage arrangement at hindi ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Narito muli si Yuse Claire Castro. Usap din po natin si Secretary Sharon patungkol po dyan. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Yan po ang tinig ni Yuse Claire Castro. So abangan natin mamaya, I'm sure mamaya sa 6 o'clock news, primetime news, meron ng resulta kung ano yung nangyari dun sa pulong ng ating Pangulo with the development, yung business Uplift committee. din. Yung uplift trend. Okay. Samantala, pinaghahanap ngayon ang ina ng isang bagong silang na sanggol na inabandona sa Casibu, Nueva Vizcaya. Nadiskubre ang sanggol na babae sa palikuran ng isang sari-sari store sa Barangay Antutot. Inabutan pang sariwa ang bakas ng dugo sa pinag-iwanan sa sanggol. Dadala sa ospital ang sanggol sa tulong ng Municipal Social Welfare and Development Office. Maayos naman ang kalagayan nito. Okay, at ang ating showbiz pasilip ngayong Choosy Tuesday. Nako sa mga fans ng Meteor Garden. Ang F4 ng Meteor Garden muling magpapasiklab sa Manila sa kanilang World Tour Concert. Muling magsasama-samang ilan sa original members po ng F4 para sa isang inaabangang concert sa Manila bilang bahagi po ng kanilang F Forever World Tour. Kumpirmadong darating sina Jerry Yan, si Vic Chow at Vanessa Wu upang muling pasayahin ang kanilang mga fans. Makakasama rin nila si Ashin, frontman ng sikat na Taiwanese band na Mayday, na inasang magdadagdag ng mas matinding excitement sa concert. Gayunpaman, mapapansin na hindi makakasama sa reunion tour si Ken Chu, kaya 3 miyembro lamang po ng F4 ang aakyat sa entablado para sa naturang event. O di F3 na lang, hindi na F4. Matatanda ang sumikat ng grupo dahil po sa hit Taiwanese drama na Meteor Garden na naging cultural phenomenon sa buong Asia, lalo na po sa Pilipinas noong early 2000. Hanggang ngayon, nananatiling iconic ang kanilang mga karakter at mga awitin na minahal ng maraming fans. Bagamat wala pang inilabas na eksaktong petsa o venue at detalye ng ticket sales para sa Manila leg, inaasahan ng dudumugin ito ng kanilang loyal supporters.
this. Maybe this is also in memory, no? For Barbie Oo, True. Barbie, Oo, ano. grabe. Ako, naalala ko yan talaga. Akong official yaya nila. Oo Nung nga. nandito sila, nung 2003, if I'm not mistaken. Oo. Because my daughter was just still a baby then. At ang oras, alas 9:55 na po ng umaga. At meron kami mga bisita dito po sa studio from PhilHealth. Ako, napagano na lang ako sa PhilHealth. Ayan, thank you very much po sa PhilHealth sa pag-drop by po dito sa aming studio. Kaway-kaway sa mga doktor at doktora. Good morning. Corporate Affairs. Ayan po ang PhilHealth. Sana po you will support ASPN. We just had PHAP a while ago. Si Doktora Doktora Diana Edralin. Yan. Ako, grabe talagang memory plus. Okay, ASPN pa rin tayo. Ang sabayanan pinusuan natin. Mas gusto mo bang ibaba ang buwis para lahat makinabang o ayuda na lang po sa nangangailangan? Ito po, panoorin po natin ito. Ayuda para magamit agad sa pamilya ko. Mabilis ang tira. Gamit sa pang-araw-araw. Prepared po namin yung babaan na lang yung buwis kasi kaysa sa ayuda, kung kani-kanino pa dumadaan eh. So sa pagkababaan yung buwis, lahat kami makikinabang. Ayuda na lang sir para merong magamit agad sa pamilya pag kailangan eh. Okay, gaya ng sinabi namin kanina, binisita kami ng mga tiga PhilHealth. Babatiin namin po sila ang Vice President po for CAG. What does CAG stand for? Corporate Affairs Group. Walang iba kundi ang napaka-pogi, si Walter Waway Bacareza. Kaway po kayo. Ayan po, si Sir Walter. Sir Walter, Vice President for Corporate Affairs. At saka ano to, ASM. Naku, ang daming acronyms. Assistant, what does ASM mean? Assistant Senior Manager? Assistant Senior Manager very good for ka dyan. Corporate Communications, si Miss Christine May Magno. Miss Christine, good morning po. And OIC, Officer in Charge. Ano ang DC? District, ano ba? Division Chief, Hazel Lou Cudal. Pinky Aragones, Glomeda, Pinky, ayan. Glomeda Pactores, Maria Antoinette Rialeza. Ayan po, tama. I hope I pronounced it all correctly. Thank you very much for dropping by. Ayan. At syempre, thank you po for your service sa ating bayan. Sana po ay magtuloy-tuloy po ang tulong ninyo. Lalo na ngayong panahon ng krisis. Bawal magkasakit. Samantala po, happy birthday sa ating correspondent na si Eileen Joy Barrera ng Sanchez Mira, Cagayan. And happy birthday kay April Grace Fadulia ng Cagayan. Ayan, happy birthday po sa lahat po na nagse-celebrate. At bago kami magpaalam, Ricky Girl, Tandaan po natin na dito sa ESPN, mahalagang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. at tandaan, ang buhay ay hindi pa tagalan, kung hindi pa sarapan. Kaya sulitin po natin. Tawanan natin po ang ating mga problema. Mag-food trip tayo na masarap, gumala, at gumawa tayo ng mga masasayang alaala. At patuloy po tayo ng matinding mga panalangin, lalo na po ngayong gabi, para bukas po ay gumising po sana tayo sa magandang balita. Sana. Ayan. Kaya, samahan niyo kami muli bukas. Dito lang sa... Ano sa palagay niyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girl! At para po malaman niyo kung ano yung update po sa international news, abangan niyo po yan mamaya sa Mata ng Agla International, alas 9:30 ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Happy Tuesday! See you all tomorrow!